issue na pag-uusapan dahil 7 opisyal na nga po ng New Bilibid Prisons ang inalis sa kanilang posisyon at iimbestigahan dahil po may mga reklamo na tanggap sa paraan po ng pagsasagawa nila nung strip search. Particular itong strip cavity searches para po dun po sa mga babaeng bisita ng mga PDL, no, persons deprived of liberty. Malaman po natin ano ba dapat ang paraan dahil nga hindi naman natin mapagkakaila na ang ating Bucor nag-iingat din sa mga puslit na kontrabando kaya dapat isagawa yung strip search na yan and in some cases nga strip cavity searches. Kasama na po natin sa ating linya ang ating bisita ngayong umaga, Ms. Patpi. Sa unang pagkakataon, makakasama po natin ang Commissioner ng Commission on Human Rights, si Commissioner Feida Maniri Dumarpa. Magandang umaga po, Commissioner, and welcome po sa ASPN. Yes, assalamualaikum po. Magandang umaga po, ma'am. Okay. Ma'am Feida, ito po yung ating pag-uusapan na latag na po namin. And napatawag po kami sa Commission on Human Rights para malaman po natin yung mga karapatan ng mga dalaw na mga persons deprived of liberty dahil isinalarawan po ng mga nagreklamo na degrading, humiliating, traumatic daw po yung isinagawa po sa kanilang strip search nung sila ay bumisita sa maximum security compound ng New Bilibid Prisons noong pong April 21. So, meron po bang mga panuntunan na dapat sundan? I don't know if it's in black and white, no? Na nalingid sa aming kaalaman ay talagang in black and white, may specifics on how to conduct at instances na when to conduct yung mga strip search. Hindi lamang yung strip search, parang alam ko sa strip search parang pinagtanggal ka nung pinagkubad ka. Pero yung strip cavity search, meron po bang black and white na mga panuntunan na dapat sundan? Yes, Ma'am Adi, meron po tayong sinusundan ng international standards po na guidance po natin ay ang Mandela Rules. While ang pamunuan po ng ating mga detention facilities tulad po ng Bucor at BJMP, trabaho po talaga nila na ang mga facilities nila ay isang safe space na nire-respeto ang human dignity at privacy, hindi lang ng kanilang mga PDLs, kundi po ang mga pamilyang dumadalaw sa kanilang mga PDLs. Nabanggit ko nga po, ma'am, yung Mandela Rules. Meron po dyan na talagang to protect ang security ng ating detention facilities, pwede po talaga silang mag-inspection. But of course, with due respect, again, to the human dignity and privacy of the visiting families of our PDLs, ma'am. Oo. So Commissioner, how do you expect, no, or what do you propose? Paano ho ba natin na-ensure na nananatili po ang human dignity, 'di ba? May respeto pa rin. I'm assuming, no, kaya nagreklamo po itong mga asawa dahil po feeling po nila na abuso sila ba ay nakaranas po ng hindi magandang pagtrato sa kanila. Maybe you can walk us through, no, kung ano yung nangyari versus ano dapat ang nangyayari. Sige po, ma'am. Bali po, yung ito pong kasong ito na i-file na po sa amin nung Monday lang sa Commission on Human Rights. But allow me to share po, ma'am, that before that, a week ago, last Monday, April 29, nakarating na po sa amin yung reports na ito prior to the formal complaint filed. So kami po ay bumisita na po sa Bucor. Kami po ay nagkaroon ng pag-uusap with ASEC Toralba, ang head ng kanilang operations po, at na-surface na namin ito. While we relate to them the complaints that we heard, their answer was that it was necessary dahil daw po sa maraming nahuhuling mga illegal substances na pinapasok ng mga dumadalaw. Ngayon po, I have to state that the Mandela Rules, no, ang ating standards na sinusundan internationally, allows for search, even cavity searches, but only when absolutely necessary. Ngayon po, I cannot preempt, no, the facts because the investigation of the commission is ongoing.
as to whether talagang there was the absolute necessity to do the search. Allow me to share as well po na during the dialogue with Bucor, isa po sa aming na-propose talaga is that sana po yung kanilang manual, the procedure is a paper, like you said po, kung may kasulatan ba, something in black and white, and that we actually even offered a technical assistance para po pwede naming i-review to make sure na naaayon sa karapatang pantao yung kanilang mga procedures, ma'am. So you cannot share with us yung what happened versus what is supposed to be the SOP? Ang allegation po, according to the complaint, ma'am, filed by the complainants through kapatid, no? Yun nga daw po, 3 wives ng mga prisoners or PDLs at the Bucor ay in-inspect, nagkaroon ng cavity searches, and they felt na kumbaga sila ay borderline, medyo na-harass. Kumbaga yung privacy nila talaga ay na-violate. Yun po ang allegation ng ating mga complainants. However, the investigation po is going on. Ang aming pong protection unit sa CHR ay mag-iimbestiga to verify the facts. And if indeed wala nga pong absolute necessity to do the search and how it was conducted, kasi po inaalam pa po namin sa ngayon, yun po ang I cannot preempt prior to the resolution or the finding of our investigators on the case, ma'am. Okay. Ma'am, yung this is not kasi din unique to correctional facilities, no? Hindi lang sa NBP nangyayari to. And I would imagine kung kunwari ikaw ay traveling and you are suspected of carrying also kontrabando in or out of a country, hindi ko alam kung ano yung instances where they can take you to a private room and also conduct strip search or to the extreme nga yung cavity search, ano? And binanggit nyo nga kanina, it's conditioned na itong mga, lalo na yung strip cavity search, is conditioned on only when absolutely necessary, lalo na itong cavity search po na ito. Can you give us an example? Can you, ano yung concrete ehemplo ng when absolutely necessary? Well, it's actually, ma'am, a reasonable ground to do a cavity search kapag po talagang talamak ang pagpasok, for example, ng mga illegal substances, whether po sa ating mga airport security, whether po sa ating mga detention facilities. Ngayon po, nagkakaroon na lang siguro, pagdating po doon, nagkakaroon na lang siguro ng a question of how the search is conducted. Kasi po, katulad po ng complaint ng ating, ng mga complainants po natin, allow me not to mention the names, ma'am, for purposes of privacy po, according to them, it was borderline na harassment already. So yun po yung aalamin natin because primary po ang security, ang pagpapangangalaga ng security ng mga detention facilities, and even, as you said, ma'am, airports. Yung how it was conducted is more of what we have to look into. Kasi po, when we talk to the Bucor, like I said, even prior to the formal complaint having been filed, nakausap na po namin sila. Yun po ang dati daw po, ang kanilang ginagawa is random. Hindi siya everybody. Ngayon po, because dumami daw po yung huli, ang naging mandate ng management would be to search everyone, no? So, yun po yung titingnan namin kung gaano po yung mga nahuhuling illegal substances versus as to the necessity of inspecting everybody and how it is being conducted because the Mandela rules says na dapat po ideally kumbaga ay medical practitioner or someone na trained to do this kind of searches. Kasi obligat, kasi kung cavity di ba? Syempre, hindi naman pwede kahit kung sino na lang sisilip dyan at titignan. Ewan ko kung may pinapasok pa dyan just to make sure, di ba? Na vaginal lang anal cavity. And sa atin, pwede mong sabihin, wala naman ako binibisita sa Bucor, but a lot of us travel. Di ba? So ano yung pag kunwari
you're pulled out from the queue. You Isi-search, you in the black and white blouse. Oo. Can you come with us? Yeah. Yung ano Hanggang saan pwede? Di ba? Because I think they have the right to Yeah. pull you out, no? If they suspect you na meron kang in your body, in your person, pinagsususpetsahan ka na meron kang Drugs na drugs or dala-dala. whatever. Oo. Can you refuse? Or are you by law when you are pulled out from a line? Obligated. Dahil pinaghihinalaan ka na meron kang nakargado I don't ka. think you can refuse. Can you refuse? Ang ano po dyan, ma'am, sa mga airports kasi it's like pagka dadaan ka sa security, ang ating mga security personnel, they have the authority to conduct a search. Yeah. And because you are entering their authority, they have every right to demand from you that you be inspected before you get admitted, no? Unless of course you hindi po kayo bibiyahe, then maybe hindi po kayo obligado to having been searched. Same po with our detention facilities. Kung kayo po ay pipiliin na hindi na lang dumalaw sa inyong pamilya, then hindi po kayo kailangang masubject sa mga ganyang searches. Kung ayaw mo pa-inspect, hindi ka papapasukin. Yeah. Ganun lang. They have the right to refuse. Yes. No? Okay. Yes, Commissioner Feyda, ito, no? Sinasabi po ni General Katapang, sabi niya, hindi po nila talaga maiwasan po yung body search kasi nga wala pa po silang mga body scanners. So, kailangan po nilang gawing manually. So, naghahanap pa po sila ng budget para dito daw sa sophisticated na machine para po hindi nakakailanganin po ng ano. Ito ba ay magiging sagot na po sa nagiging mga reklamo ng ating mga misis po ng mga PDL? Ma'am Ali, yes. No, this is Ma'am Patty. Go ahead. Yung mga ganyang technology po will already address the concern of being searched na talagang inspected ka physically. Nung nakausap po namin ng Bucor noon, isa po rin yan sa sinurface namin that maybe the Bucor and other detention facilities like BJMP can prioritize procuring these kinds of equipment para po maiwasan yung ganitong cases or complaints by our visiting families of our PDL. Ang naging sagot lamang po nila, they also want to procure. However, katulad din po ng sinabi niyo, ma'am, ang medyo konting kumbaga bottleneck ay yung procurement dahil po sa resources. But according to them, it is already a priority. And it is also something that the Commission is supporting po. Okay. Okay, I will veer off from the issue pero kaugnay pa rin regarding our PDLs pa rin. Commissioner, I had the opportunity to visit when I did a feature on the correctional institution for women. Ito yung ating mga women PDLs dyan po sa Mandaluyong. And I gathered na hindi nila napagbibigyan ang conjugal visits. I'm almost sure na bahagi pa rin ito ng Mandela Rule, no? Napayagan po ang conjugal visits kung kunwari nakapilit po yung isa sa mag-asawa. At doon po ay wala pong pagkakataon na mapagbigyan po ang mag-asawa na, alam naman natin ang nature ng conjugal visits, hindi po ba? Ano po ang stand ng CHR dito? Dahil kasi parang alam mo yon, yung biological needs nila are not addressed. Yes, ma'am. Ma'am, the Commission's position on the issue is that we are for a conjugal visit for the women detainees or PDLs. So, karapatan po nila yan. And like you said po, ma'am, and it is also in the rules na karapatan din ng babae in as much as karapatan ng mga kalalakihan PDL ang conjugal visit. Sinurface na rin po namin ito, pinarating na rin po namin ito sa Bucor in particular. Ang naging sagot po nila at this point in time is medyo hesitant sila due to certain risks, certain reasons that they have, no? But from our end, open po kami into giving them technical assistance on how to come about a procedure, a manual, or a guideline para pwedeng magawa ang conjugal visit sa mga kababaihang PDL nang hindi naman, kumbaga ma-address din nung concern ng ating management po, ng Bucor halimbawa, ma'am. Okay.
Commissioner, yung sa mga wives na ito, no, I'm also curious, babalikan ko lang, itong mga misis na ito, sabay-sabay ho ba sila, magkakasama ho ba sila? Or these are three separate instances na nagkataon po sila po ay nakaramdam po ng harassment po? I am not privy as to kung sabay-sabay po sila on the same day pumisita sa kanilang mga asawa sa Bucor. But it is ang alam po namin based on the complaint that I read, no. Tatlong instance po itong magkakaiba. Iba-iba pong inspection ang nangyari sa iba't ibang pagkakataon. Iba-iba rin po yung mga facts nila, na yung iba ay sinabing 10 beses pinasquat, yung isa pong wife naman ay 3 lang daw. But nonetheless, pare-pareho po sila na they felt humiliated and harassed. May sundutin ko na lang rin po yan, no? Yung 7 officers po na na-relieve na po. Kayo ba ay masaya sa naging decision po na i-relieve muna po sila habang ito po ay investigasyon ay nagpapatuloy? Yes, ma'am. Ito po ay isang welcome na development po sa amin, dahil ibig sabihin po ay umaksyon ang management ng Bucor at iniimbestigahan din nila sa kanilang mga hanay ang pangyayari, parallel to, of course, our own investigation of the case, ma'am. Okay. Ako, I'm presuming na yung 7 suspendido na yun na official are female, because female yung kanila. I mean, I would presume na babae ang nag-i-inspection, nagpapastrip search at cavity search sa babaeng bisita. Yes, ma'am. Well, ideally, babae po. And as a matter of fact, ideally, sana po trained siya to do, medically trained to do this kind of searches, kasi hindi po siya simpleng search or kapaka lang, ma'am. So, yun po din yung isang mga titingnan namin sa investigasyon namin, kung ito bang mga na-relieve, na gumawa noon allegedly, ay sila po ba ay may capacity or kakayahan na gumawa ng ganong klaseng search. Correct. Okay, Yes, ma'am. Marami kaming natutunan sa pagsagot mo sa aming mga katanungan, and we hope to have you once again in the future episodes of ASPN. Maraming salamat po, Commissioner Feyda Maniri Dumarpa ng Commission on Human Rights. Maraming salamat po, Maraming Commissioner salamat Feyda. din po. Thank you po. Thank you.